Paano nga ba magkaroon ng CCTV sa loob o labas ng iyong bahay? Do you feel the vibe? Gusto mo ba magkaroon ng sariling CCTV sa loob ng iyong bahay nang hindi mo kailangang gumastos? Pwede ba yon? Yes, tama ang iyong narinig. Sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng sariling CCTV sa loob ng ating bahay gamit lang ang ating lumang phone. So kung bago ka lang sa channel ko na to or napadpad ka lang dito sa aking channel na to, panoorin mo itong video na to para malaman mo kung paano. So tara. Yeah, boy. Paano nga ba magkaroon ng CCTV sa loob o labas ng iyong bahay? Dahil sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano magkaroon. Kung kayo ay mayroong lumang phone na hindi nyo na ginagamit, kagaya na sa akin, sa makita nyo, no? Ayan, basag-basag na siya. Ayan, pati harap, basag na yung LCD. Pero, gumagana pa rin yung camera. So, ito yung gagamit natin, pinaka CCTV natin sa loob ng ating bahay. So, meron lang tayong application na ida-download sa parehong phone natin para maging CCTV. So, tara, pakita ko sa inyo. A few inches later. So, ang unang gagawin natin mga kabiyahero, no, open lang natin yung ating Google Play Store kung tayo ay naka-Android at Apple Store naman kung tayo ay naka-iPhone. Ayan. So, once na ma-open natin yung ating Google Play Store, i-search lang natin yung apps na ang pangalan ay Alfred Security Home Camera. So, type ko lang muna sa sandali. Ayan. And then, once na makita natin, i-click lang natin siya at install natin sa ating parehong smartphone. Ayan. Para yung isa, yung primary natin magiging viewer at yung isa naman yung magiging camera natin. So wait lang natin siyang ma-install hanggang sa matapos and then follow natin yung sunod na instruction. So once na matapos siya ma-install, ito yung lalabas sa ating home screen. So click lang natin yung ating Google account, sign in lang natin siya para magamit natin yung apps na to as viewer. So kung kayo naman ay naka-iPhone, login nyo lang din ang inyong Gmail account. So dito makita nyo yung pinaka home screen niya. So wala pa tayong camera na naka-add. So dito mag-add tayo ng camera doon sa ating lumang smartphone. Ayan. So make sure lang na naka-viewer tayo dyan. And then click natin ito sa mobile device. At once na mag-click natin yan, ayan, may ilalabas dyan na QR code. So once na lumabas yung QR code na yan, kukunin natin yung isang phone natin para ma-scan yung QR code na yan. Nang sa ganon, mag-link silang dalawa. So once na ma-scan na yan, automatically, ma-add na yung pangalawang phone natin dito sa ating viewer o sa ating primary phone. Sa part na to, kukunin ko yung pangalawang phone ko para ma-scan ang QR code para mag-link silang dalawa. So, kukunin ko lang muna siya at i-scan. Dito naman sa pangalawang phone natin mga kabiyahero, in-install ko na yung itong Alfred Home Security Camera. Ayan. So, ang gagawin lang natin dito is itong sinasabi dito, no, scan to link to viewer device. So, i-click natin yan. And then, once na maklik natin, ayan, bubukas yung kanyang scanner. So, doon sa ating unang phone na gagamitin natin pinaka-viewer, itututok lang natin doon yung QR code. O itututok lang natin itong phone na to doon sa QR code para mag-link silang dalawa. So, ito na ang ating magiging CCTV camera, no? A few moments later. So, ayan, makikita nyo mga kabiyahero, no? Nag-link na silang dalawa. So, nakikita ko na ngayon yung loob ng bahay ko gamit yung pangalawang cellphone ko. Ayan, so minimize lang natin siya, no? Ayan. So, ito yung aking sala. Ayan. So, ito yung aking sala. Ayan, nakita nyo. And then, ito yung mga feature niya nga pala, no? Meron siyang settings,
meron siyang motion na detection at may alarm. Ayan. So, pinapakita lang niya yung mga features na meron siya. So, minimize lang natin uli. So, ayan. Nakikita na natin ang aking sala. So, dito, meron nakalagay dyan na motion detection at power saving. So, pagka-click mo yung power saving, yan ang mangyayari sa kanya. Mag-off yung kanyang screen habang nagtitake siya ng video. So, unlock natin lang na siya uli. Ayan. And then, sa motion detection naman, sabi ko nga, once na mayroon siyang matrace na tao na naglalakad, mag-automatic siya mag-record. So, sa part na yun, maganda yun para hindi mapuno yung ating storage. So, kung ikaw ay naka 64, 128 na storage, hindi siya basta-basta mapupuno. So, meron pa dito mga iba pang future sa ating viewer naman. So, ito yung ating camera, no? So, sa taas, sa may bandang kanan, ayan, makita nyo yung nakalagay dyan, naka CR siya, ayan, naka online at naka auto. Ayan. So ngayon, balik tayo sa ating viewer. Tignan naman natin kung ano yung mga features niya doon sa isang phone natin. Oh my God! Wow! Dito naman sa ating primary phone or sa viewer, makita na agad natin yung camera na naka-add sa ating main screen. Ayan. So pag click mo yan, magko-connect siya at ayan na, makikita na natin yung camera or sa pangalawang phone natin na ginawa nating pinaka CCTV camera. Ayan. So ginagalaw-galaw ko lang yung pangalawang phone ko para makita natin na online siya na nag-i-stream. Ayan. So dito sa mga settings, makikita nyo sa mga features niya. Ayan. Mayroong alarm, mayroong night light, may flashlight. Ayan. At marami pang ibang features or menu na pwede nating makita dyan. So sabi ko nga, once na mayroon siyang matrace or ma-detect na tao, mag-automatic siya mag-record. At pwede natin din i-alarm yung ating camera once na ipindutin natin yung alarm dito sa ating viewer. And then doon nga pala sa kanyang event, diyan mo makikita yung mga nare-record niya na mga motion or mga motion detection. Ayan. So, meron tayong mga sample na rito na nakuha natin, no. So, yun nga lang, hindi natin siya mapapanood dito sa preview. Pero, pwede natin siyang i-download at i-save directly doon sa ating phone storage para doon na natin siya mapanood yung mga nare-record niya na video gamit yung ating pangalawang camera or pangalawang phone. Ayan. So once na ma-download natin yan, pwede natin i-open. Huwag nyo nga palang kalimutang i-on ang power save mode doon sa inyong pangalawang camera or pangalawang phone na gagamitin nyo as CCTV camera para mas makatipid siya ng battery. At kung meron kayong mga lumang charger, yun yung advice ko na gamitin nyo para matagal ma-full charge ang inyong phone para nang sa ganun, patuloy siyang magra-run kahit wala kayo sa loob ng inyong bahay. Ayan. So kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video na to, huwag nyo kalimutan mag-like at higit sa lahat i-share ang video na to para mapanood din ng iba. At kung ikaw ay bago o napadpad ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell para pagka sa sunod na meron tayong i-upload na video, isa ka sa unang makakapanood. So hanggang sa muli, Kuya Biyaheros now signing off. Peace out. Ito yung sample ko mga kabiyahero kung saan makikita nyo na gumagana siya kahit magkaiba sila ng network. So kung makikita nyo no, doon sa aking viewer, naka globe data ako. At dito naman sa
pangalawang phone ko, which is camera, naka-connect sa aking Wi-Fi. So, gumagana siya kahit nasa labas ka.